Capricorn, Sun, Moon, Rising, Venus signs or cross watchers, Merry Christmas and a blessed New Year sa iyo. Ito yung reading mo for December 29 to 31, month and year end reading. Ano yung mga pahabol? So this is a bonus reading guys, pero ito ang reading na to kahit matagpuan nyo pagkatapos ng mga petsa na nabanggit. Pwede pa rin naman kasi ito ay timeless reading din as long as natagpuan ka nitong reading na ito. Maraming salamat sa iyong patuloy na pagsubaybay, suporta, Capricorn. Sobrang grateful ko, malaking tulong yung mga nag-subscribe, like, follow, yung mga laging nag-share ng mga readings ko, nagko-comment, nag-avail na membership subscription, nag-avail ng mga private readings, pati na rin yung mga nagpapadala ng star, super thanks, at yung hindi nag-i-skip ng mga ads sa mga videos ko. So, humugot na tayo ng dalawang cards para alamin ano yung pinaka-highlight or main energies or theme netong iyong month end or year end. Kuha tayong dalawa, no? Ayan. Oops. So, ang nahugot natin is love and success. Capricorn, maaaring ito yung hahabol sa'yo bago matapos ang month or year. Ang pinaka-focus is love. So, it could be romantic relationships. It could be partnerships, commitments. It could be something na talagang importante sa'yo, mahal na mahal mo, kahit naman hindi yan jowa. Okay, and then merong success, no? So, baka meron kang something na ma-unlock, ma-achieve, magagawa ng tama, mag-i-end ng mabuti. Okay? Kumikinang eh. So, nakikita ko dito is achievement or success. Tingnan pa natin. I-elaborate natin yan sa iba pang mga paparating sa'yo using itong mga susunod na baraha. Owl. Sorry yan, nag-pause ako Capricorn. So, yan yung nahugot natin is owl. Owl is ano eh, related sa ano eh, wisdom. Pagiging matalino o magaling na advisor or mentor. May energy ng person dito, wala nang gender ha. Sabi kasi dito, dealings or relationship with a person who is blonde, gray or white hair. So romantic man po yan or hindi. Ano naman yan gender ninyo para neutral tayo dito. Yun lang, meron kang bundok ditong kakaharapin. Ang ibig sabihin, mahirap na kalbaryo, malaking problema, malaking challenge na dapat mong malagpasan. Meron ding energy dito ng kaibigan or someone na loyal sa'yo kasi dog is about parang pet, parang someone who is loyal eh. Either ikaw expressing loyalty to someone or something or vice versa. Basta meron ditong friend. Meron sigurong nangangailangan sa inyo ng guidance or advice or whether ikaw yung nangangailangan yan or pwedeng ikaw yung makakapagbigay niyan sa kung kanino man. Pero parang sa kaibigan. O, baka. Ang lakas ng energy dito ng friend. Dalawa yung card dito. Very loyal sa'yo tong tao na to. Kaibigan mo man yan or hindi, yung nakikita ko. Very loyal siguro kayo sa isa't isa o matagal na yung pinagsamahan ninyo, subok nyo na yan, ipagtatanggol kayo niyan, poprotektahan kayo, no? Ganun katindi yung bond ninyo, matagal na matatag na yung samahan, no? Mapagkakatiwalaan siguro. Wow! May dalawa kang card dito na magiging matutupad yung gusto mong mangyari. Itong success card at saka needle and thread. So definitely, merong wish granted para sa iyo Capricorn. Ano man yan, ipagkakaloob sa iyo yan. Matutupad yan. Okay? Tingnan na natin when it comes to your love life. Siguro yung owl na yan, kung hindi naman yan mga tao, ikaw na nagbibigay ng advice or ikaw na makakatanggap ng advice, ang ibig lang sabihin yan, siguro ikaw ay isang wise person or something, a situation or pangyayari na nagturo sa iyo ng leksyon na ikaw ay
mas naging wise dahil doon sa pangyayari na yon. Or parang advice na, maging wise ka dito ha, huwag kang syunga-syunga, parang ganun. Gamitin mo yung wisdom mo pagdating dito, parang ganun. Okay. Ito na yung love reading mo. Alamin natin yung latest chika. Pero ito, pwedeng energy mo yung masasagap dito or energy ng person mo. Okay? Bahala ka nang mag-connect dahil hindi naman ako psychic Capricorn. Okay? Basta ako chichika ko lang yung mga makikita ko dito. Okay, meron ditong energy ng hindi ka na makakahanap ng ganyan tao or hindi ganun kadali palitan itong person na to, kung sino man sa inyo yan. Kaya lang kasi, merong matinding pride na umiiral dito. At saka, merong energy dito ng tao na pagka may problema, naglalaho siya Or pag hindi niya na siguro, ewan ko kung parang pag na-overwhelm siya, nagdi-disconnect siya. Pero doesn't mean na hindi mahal. Nasisense ko na importante ka or importante siya sa'yo. Kaya lang, ganun yung way niya on how to deal with things kung nagkakaroon ng mga stressful or mahirap na sitwasyon pagdating sa mga relationships niya. Ganun yung pamamaraan niya. Mas, ewan ko, naglalaho siya, dinidisconnect niya yung sarili niya, dumidistansya. Pero meron talaga ditong energy na hindi, alam mo yun, mahirap palitan. Siguro sa lahat nung naging kakonect mo, karelasyon mo, pwedeng special siya or special ka sa kanya na alam niya na you are irreplaceable or vice versa. Alam mo na irreplaceable siya na wala nang hihigit pa. Sa lahat ng na-meet mo, nakasama mong person, pwedeng ganun yung label ninyo. Ewan ko Kasi parang there is something here na kahit na naging magkalayo kayo in the past or naging magkalayo kayo ngayon, kahit sabihin pang hindi kayo magkasama or nag-disconnect kayo, is nandoon yung love. Unbreakable, inseparable, irreplaceable, yung mga sinasabi dito. Kaya the way you love can never be matched. So, walang makakaagaw nung trono mo sa kanya or trono niya sa buhay mo. Parang ganun. Walang makaka-break nung record. Parang ganun yung intindi ko Kaya lang, meron ditong mga mas inuuna niya or iniintindi niya yung mga sasabihin ng ibang tao. Pwedeng naduwag, pwedeng, ewan ko, pwedeng may mga influence din ng ibang tao rito. Pwede ring may mga intriga, kahihiyan, mga chismis na kumakalat. Okay? Mga usap-usapin. Pero meron dito ng nangangailangan ng distansya muna, space ng time muna. Kaya siguro may disconnection. Okay? So, tignan pa natin yung mga tarot cards. Capricorn. Okay. So, let's get 3 cards. Okay, may lumitaw dito na Taurus energy, Pisces energy, Sagittarius, and at the bottom of the deck, you have Taurus. Another Taurus. So, malakas na energy ng Taurus. So, merong feelings. Solid ang feelings dito.
At nakikita ko dapat sundin mo yung nilalaman ng puso mo, Capricorn. Sundin mo yung nilalaman ng puso mo. Wow, so nakikita ko dito is willing na makipag-compromise, willing na makipag-commit. Sumugal itong tao na to. Nakikita ko willing tong mag-give and take dito. Yung iba pwedeng may matatanggap kayo or kayo yung magbibigay dito kagaya nung sa advice na sinasabi ko. Basta may situation sa Six of Coins dito na give or take situation eh. Whether ikaw yung magbibigay dyan or ikaw yung makakatanggap. Ano man yung pinag-uusapan dyan. No, merong binabanggit dito na pagiging generous eh. Or pagiging mabait. Or ano, parang i-accept, parang ano, any indication na kailangan mong tanggapin whether you like it or not. Oo, may mga matters dito, may mga bagay dito na kailangan mo nang harapin or tanggapin talaga ng buong buo. Yun din, parang meron ding feeling dito na ipaparamdam niya sa'yo or ipaparamdam mo sa kanya na importante siya talaga sa'yo or ganun ka ka-importante sa kanya. Basta meron ditong magandang synergy, give and take. Bigayan lang, exchanging. O yan, pwedeng may mga exchange gifts dito kung nakikita. Ayan o. Basta an act of kindness na pagiging generous na magbigay. Wow, so nakikita ko dito is a very satisfying yung energy na napipick up ko with the Queen of Coins. Hindi ko alam kung bakit, pero nakikita ko lang dito is magiging parang alam mo yung parang alagang-alaga, lahat na ng kailangan mo nandun na po-provide niya or na po-provide mo rito. Very satisfying. Alam mo yung binubusog ka niya sa lahat ng bagay or binubusog mo siya sa lahat ng bagay. Okay? If this is a person, etong person na to, komportable yung pamumuhay niya, maybe this is maraming pera, successful sa buhay, and alam niya yung mga finer things in life. Alam niya yung gusto niya yung magagandang bagay sa buhay. Gusto niya ng satisfying na buhay. And kaya niyang i-provide yun sa'yo, kaya niya ring i-provide yun sa sarili niya. Ewan ko, may ganong energy. Basta there is a energy dito ng pagiging satisfying. Oo, very lush eh. Nasisense kong energy parang wow, very masagana, very lush. With the Knight of Cups naman, this is attraction eh. Or baka makatanggap ka ng proposal, romantic man yan or business or sa career. Basta may proposal dito. Alokin ka nito, liligawan ka siguro, magtatapat sa'yo, magsasabi, may mga ganun. Basta there is someone here na na-attract ka or na-attract mo siya. May pagka-romantic itong person na to. Pwedeng gentleman siya. Basta attraction yan and some kind of pag-i-express nung kanyang pagkagusto sa'yo ng feelings. With the 9 of Wands naman, you need to be prepared. Ito, anticipation to eh. Hindi ko alam kung may mga hinihintay ka, pero definitely kailangan mong mag-set ng mga boundaries dito. At saka ito yung energy na parang kailangan mong protektahan yung sarili mo. Kailangan mo rin magpakita ng katatagan ng loob na hindi ka basta susuko, bibigay dito. Or pwedeng, ito yung matinding faith mo na hindi ka pa rin sumusuko hanggang ngayon na parang sasabihin mo sa sarili mo na hanggang huling hininga mo or hanggang saan mo kaya, ibubuhos mo yung mga bagay na yun. Okay?
Pagiging persistent, ayan. Siguro mga situation wherein dapat mag-show ka ng courage, ng iyong determination, yan. This could be a test of faith. Siguro susubukin yung iyong determinasyon, faith. Or it could be holding on. Hanggang kailan kaya, parang kinakaya at pinipilit kayanin. Ayan. So, yan yung mga nakuha ko dito sa reading mo. Merry Christmas and a Blessed New Year. Sana makatulong sa'yo itong reading na to. Capricorn, take care. God bless. Babush. And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description.